Magandang araw po muli at welcome na naman po dito tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong mga usapan ng impeachment para kay Vice President Sara Duterte na hindi na matapos-tapos. Tuloy-tuloy po yung mga investigasyon kuno, yung mga inilalabas ng Kongreso na may gano'ng problema si Vice President Sara Duterte. Anyway, pakinggan muna po natin itong si Erwin Tulfo. At ito po ang kanyang sinasabi. Majority ng Congress, when she did that, lalo na yung last one na hearing, then she stood up and she refused to take an oath. Karamihan or majority ng mga congressmen and women were frustrated and were kind of upset. Parang nabastos daw yung Kongreso. So, yung sa impeachment naman, I believe I will just leave that to the Committee on Justice. Ayaw ko naman silang pangunahan. Pero in reality, medyo maraming nagalit. Maraming congressman ang nainis dahil parang nainsulto nga raw sila. Parang she's taking exception na I will not do that. I will not take an oath. Pero meron kasi kahit yung mga si Pinoy dati, took an oath doon sa Dengbaksya investigation. Ganon din si Pangulong Ramos in the 90s, yung tungkol dyan sa Manila Bay Area, yung tinatawag na yung reclamation. And then si Erap Estrada also took an oath when he faced the Senate. So, ayan po ang sinasabi ni Erwin Tulfo. Marami daw nainis o nagagalit na congressman o congresswoman noong last na hearing po. Ito po ay yung doon sa good government and public accountability. Ito po yung kay Representative Joel Ochoa na ito po ay nagmitsa doon sa privilege speech ni Representative, hindi ko po alam pangalan, si Valeriano ng Maynila, na hinahanap yung mga gastos doon sa mga offices ni Vice President Sara Duterte. Kaya po itong si Ochoa humingi ng investigasyon. Actually po September 18 yung date at ang kanyang ipinatawag ay yung head ng office sa Pangasinan, si Mr. Acosta. At noong araw po na yon, pumunta po si Vice President Sara Duterte doon mismo sa hearing. At bago po siyempre nagsimula yung hearing, pinanunumpa muna ni Ochoa ang mga resource persons at saka witnesses. At dito na po nakakita ng hindi tama si Vice President Sara Duterte. Yung po kasing imbitasyon o sulat na ipinadala sa kanya, ang nakalagay lang po na magti-take oath at manunumpa ay yung mga witnesses, hindi po yung resource person. Ang sabi po ni Valeriano, lahat daw naman po ay resource person pa lamang at wala pang witnesses. So doon pa lang po sa kanyang sagot, medyo magulo na. Nanindigan po si Vice President Sara Duterte na hindi siya magte-take oath kasi nga yung kanyang rules doon sa kanyang committee ay yung witnesses lang ang kanyang dapat mag-take oath. At sa investigasyon ni Ochoa na ipinadala kay Vice President Sara Duterte ay resource person po ang kanyang inilagay. So nanindigan po ang ating Vice President na hindi siya mag-take oath. At wala pong nagawa yung committee head dahil yun po yung kanilang regulasyon. At yan po ay nagmitsa sa lalo daw ikinagagalit ng mga kongresista dahil nagpiling, ang sinasabi nila, nagpiling VIP, spoiled brat daw ang ating Vice President. Pero kung sana maliwanag
yung utak nitong mga kongresista na to, kung sana marunong silang mag-isip, sana binasa nila yung rules at inintindi nila kung ano yung rules. Naghintay pa po silang mapagsabihan ni dating President Gloria Macapagal Arroyo sa pagkakaiba ng witness at resource person, at doon pa lang po natauhan yung mga kongresista. Pero pagkatapos po noong oath taking, nagpaalam na po si Vice President BP Sara Duterte. Since hindi naman siya ang witness at siya ay resource person pa lamang, nagpaalam po siyang aalis na dahil marami pa siyang ibang gagawin at wala pong nagawa yung committee head kung di pabayaan siyang umalis. So nagdagdag pa po yun sa siguro sama ng loob ng mga kongresista na parang naisahan na naman sila ni BP Sara. Pero sa totoo lang kasi dahil sa paghahanap nila ng rason, paghahanap nila ng butas at ng paraan kung paano makakasuhan itong Vice President para maisalang sa impeachment, marami silang nakakaligtaan. Marami silang problemang hindi nakikita at naiisahan sila ni BP Sara sa totoo lang. Unang-una kasi, yung Vice President po ay isang matinik na abogado at napakalaki rin ang karanasan niya sa pag-handle ng mga kaso dahil meron siyang sariling law office dati. So, hindi naman po masasabing siya ay perpektong abogado, pero mabilis po siyang mag-adjust at makiramdam. Kung inyo pong napanood din yung huling hearing doon sa office ng budget ng OBP, doon ako na kung saan siya umattend at nahuli niya yung pagkakabuhol-buhol ng deklarasyon o statement ng mga congressman. Nahuli niya yung stick to the plan na plano ng Kongreso para siya ay maibagsak. At doon po, wala rin pong nagawa yung mga congressman, lalo itong si Dan Fernandez na nagpapalusot pa na meron daw conspiracy theory na sinasabi yung Vice President at collective force ng mga kongresista para siya ay atakihin. So ibinalik po lahat sa kanya yan ng ating Vice Presidente at yun pong ipinapaklaro niyang salita ay sa kanya po, kay Dan Fernandez po lahat ng galing. So yan po yung pagkakabuhol-buhol ng deklarasyon nila hanggang sa si Kimbo ay gumawa na lang ng paraan na mailipat sa iba yung usapan. So yan po yung isa pang dahilan ng ikinaiinis nila. At ito nga, nitong latest naman, meron silang nakuha raw na testigo, yung si Gloria Humamil Mercado na dating undersecretary ng DepEd na naka-assign dyan sa Davao. At ang sinasabi po nitong ali na ito ay sinusuhulan daw siya ni Vice President ng 50,000 pesos sa loob ng 9 na buwan. At napaka sino po nitong babae na ito kasi kahit isang sobre mula nung unang buwan na binigyan siya hanggang umabot dun sa pang-9 na buwan, di niya po binuksan at sinilip kung anong laman. Pero nang tanungin po siya kung ano yung laman, sinabi po niyang 50,000 pesos. So, yun po yung mga ideya na parang wala na naman sa hulog yung script at nahuhuli ng hindi maayos. Tinanong po siya kung dala-dala niya sa hearing yung envelope. Ang sabi po niya nasa bahay. Pero nung sabihin po ni Ochoa na sinabi na ng Vice President na siya ay nag-solicit ng 16 million, ay dali-dali po niyang inilabas yung sobre at itinurn over at napakasakit daw kasi nung sinabi ng Vice President. So doon pa lang po sa ganung pagsisinungaling malalaman nyo na may mga script silang sinusunod pero parang hindi nila napag-aralan. At sa totoo lang, hindi talaga tumitigil yung mga kongresista. Yung si Dan Fernandez at saka itong si Acop, nagpipilit pa rin sila dun sa
confidential fund at hinahanapan pa rin nilang pilit ng diferensya at pagkakamali ng paggastos ng Vice President. Pero tinabla na po sila ng COA at sinabi na ng COA sa kanila na wala pong naging problema doon sa confidential fund. Pero itong si Dan Fernandez ay may pahirit pa na nanghihinayang daw siya sa 125 million na nagasto sa loob lang ng 11 araw. Una po kasing dahilan nun, kailangang maubos yung pondo na 125 million sa loob ng 11 araw na lamang na natitira. Dahil late na po nabigay kay Vice President yung pondo. Pero ang nakakapagtaka dito sa mga kongresista, hindi nila hinahanap yung mga pondong nasasayang. Unang-una, yung 5,500 flood control na sinasabi ni Bongbong Marcos na natapos na nung bumaha ay walang nakita kahit isa, hindi po malaman kung nasaan yung pondo na pag sinuma mo ay aabot ng 1.4 billion araw-araw. So hindi po nanghihinayang dyan yung mga kongresista. Doon po sa mga ayuda, kagaya nitong latest na ginamit sa Cavite, na halos 1 billion, hindi po nanghihinayang yung mga kongresista. So baliwala po sa kanila yon. Yung mga ayuda na ginamit sa Davao noong ang baha ay nasa Maynila at sa Davao na bunbud ng ayuda, hindi po importante sa kanila yon. Hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga po sa kanila, yung 125 million na confidential fund. Dahil ang initial po nilang layunin ay makahanap ng butas para maipa-impeach ang Vice President. At ito pong sinasabi ni Erwin Tulfo ay parang kalukuhan na lang na marami ang nag-iisip. Totoo pong maraming may gusto pero hindi sila makakita ng kaso. At yung sinasabi nitong mga kongresista na ito na yung hindi pagdalo ng Vice President sa hearing ay pwede raw gamitin kaso dahil betrayal ng public trust, ay bumabalandra po sa kanila kasi pinasa po nila yung budget ng Pangulo na kahit isang beses ay hindi pumunta doon sa hearing. So kapag pinagpilitan po nilang gamitin yan, babalandra po yan sa Pangulo at malamang masabay na ma-impeach yung Pangulo. At sa dami ng problema ng Pangulo, malamang mauna pa siyang ma-impeach. So yan po yung sitwasyon. Kaya po itong mga kongresista na ito, hindi tumitigil, hanap pa rin ang hanap ng butas. At ang nangyayari, nakakatuwa kasi ang sabi nga ni Vice President, hindi na niya malaman kung saan pupunta na hindi magagalit itong mga to na baka kahit ultimong pagkain, kailangan niyang ipagpaalam sa mga kongresista para alam nila ang bawat galaw. So yan po yung style ng mga congressman ngayon. Mas importante sa kanila na maibagsak si Sara kaysa makita nilang nauubos yung pundo ng bayan sa walang pinupuntahan. At patuloy pa po talaga silang naghahanap ng mga butas. Samantalang yung Vice President tumatawa na lang at dinadaan na lang sa biro yung iba kasi alam naman niya ang totoo na ang lahat ng ito ay palabas at pakanalang ng sabi nga niya, mayroong mga handler itong mga nagpapakana ng impeachment na ito. So tingin ko hindi rin naman ito magpo-prosper kasi hanggat hindi sila nakakakita ng matibay na kaso, hindi nila magagawa yan. Pwede silang magsampa pero ano ang mangyayari? Baka mapawalang bisa, mawawala na sila ng pagkakataon. So hanggang dito na lamang pong muli at muli po maligayang araw at pakisubscribe na lang pong muli.